Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Nanumpa na bilang bagong ombudsman si Crispin Boying Rimulya. Ipinahayag niya rin ang kasong kanyang ipaprioridad. Alamin yan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gilya. Nanumpa na ngayong araw bilang bagong ombudsman si Jesus Crispin Rimulya sa Session Hall ng Korte Suprema. Ginawa niyang panunumpa sa harap ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. 2 araw ito matapos i-anunsyo ng Malacanang ang pagkakapili ni Pangulong Bongbong Marcos kay Rimulya bilang kapalit ni Samuel Martires na nagretiro nitong Hulyo. Naupo bilang bagong anti-graft czar si Rimulya sa gitna ng malawakang panawagan ng publiko na panagutin ng mga tiwaling sangkot sa korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. Sa panayam sa media kanina, sinabi ni Rimulya na itinuturing niya ang issue bilang isang emergency situation. Ito raw ang kanyang pagtutuunan ng pansin sa pag-upo bilang ombudsman. At sa mga tumutuligsa naman sa kanyang pagkakapili, sinabi ni Rimulya na magtatrabaho siya para sa bayan. Sa mensahe ng pagbati ni Senior Associate Justice Leonen kay Rimulya, sinabi nito na ang accountability o pananagutan ng mga opisyal ang pundasyon ng tiwala ng publiko. Tiniyak rin ni Leonen na kaisa ni Rimulya ang hudikatura sa kanyang pagganap sa tungkulin. Samantala, sinabi ni Rimulya na magbibigay siya ng mga rekomendasyon sa Pangulo hinggil sa posibleng papalit sa kanya bilang bagong kalihim ng Department of Justice. Bagamat magre-rekomenda, sinabi ni Rimulya na sa huli ay ang Pangulo pa rin ang magdedesisyon. Bago manumpa ngayong araw at bumaba sa pwesto bilang DOJ Secretary, pinirmahan kahapon ni Rimulya ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa mga opisyal na inimbestigahan kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, nilagdaan ni Rimulya ang ILBO para sa lahat ng mga opisyal na inirekomenda ng Independent Commission on Infrastructure para sa investigasyon. Ilan sa kanila ay sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at former House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa hiling ang nasa 20 congressman at kawani ng DPWH. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Pumunta si Secretary Vince Dizon sa tanggapan ng ICI ngayong araw para magbigay ng mga ulat at datos patungkol sa kanilang mga inspeksyon. Malulula po kayo sa dami ng mga napag-alamang ghost projects. Narito ang report. Ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa mga isinagawa nilang inspeksyon, sumambulat sa kanila ang mahigit 400 ghost projects sa flood control. Sa kabuuan pa lang ito ng 8,000 proyektong ininspeksyon. Kasama sa ulat para sa verifikasyon ang pakikipagtulungan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa DPWH sa mga ikinasang pagsisiyasat. Pero sa dami ng mga bilang na nabanggit, pihadong madaragdagan pa ito dahil marami pang proyekto ang dapat busisiin. Out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421 no, ghost. Out of the initial pa rin ito lahat. No? Kasi ang dami nito, 1,000 proyekto itong kailangan i-validate. Hindi lang ang mga kontratistang sangkot ang kasama sa investigasyon, ngunit maging ang mga pinagmulan ng mga proyekto. Ang mga datos at natuklasan ng DPWH at iba pang ahensya ay mahalagang hakbang para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na maisasama ito sa kanilang investigasyon. Malaking bagay yung direksyon na binibigay ng itong mga data at information na to. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Sa lawak nga nung universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahan-dahan. Samantala, bilang isa na ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez sa iniimbitahan ng ICI para humarap sa investigasyon, nagpahayag naman ito ng kahandaang tumugon sa mga pagdinig. Para sa Leyte 1st District Representative, pagkakataon na rin ito upang maipaliwanag ang kanyang panig at malinis ang pangalan. Itinanggi rin ng kampo ni Romualdez na ito'y lumiban na sa ibang bansa.
At sa iba pang mga balita, La Union niyanig ng 4.4 magnitude na lindol at 16 na bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot sinira ng PIDEA sa Cavite. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 16 na bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires, Cavite ngayong araw. Kabilang sa mga sinira ay ang mga nakumpiskang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, ketamine, liquid shabu, liquid marijuana at iba pang expired na gamot. Ilan sa mga ito ang nakuha ng mga mangingisda sa baybayin ng Bataan at Batanes at iba pang anti-drug operation na isinagawa ng ahensya. Sa iba pang balita, alas 10:30 ng umaga nang yanigin ng 4.4 magnitude na lindol ang La Union. Ayon sa PVOX na italang epicenter nito sa Pugo, La Union na may lalim na 23 kilometers. Naitala ang intensity 4 sa Pugo at Tubao, La Union at Baguio City. Intensity 3 naman sa Itogon, Benguet, Villasis, Pangasinan at San Fernando, La Union. Sa lakas ng lindol, nagtakbuhan naman ang mga estudyante sa San Vicente Elementary School sa pangamba ng aftershocks. Sa post ni Padig Vicente, kitang naglabasan ng mga estudyante sa isang paaralan at mga empleyado ng Baguio City Hall. Pinalabas din ng mga pasyente at staff ng Cancer Center ng Baguio General Hospital and Medical Center kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Kinansela na rin ang lahat ng klase mula preschool hanggang senior high school ng Baguio LGU. Gayon din ang klase at trabaho sa gobyerno sa Itogon at La Trinidad sa Benguet. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Opening salvo ng Ati-Atihan Festival, dinagsa ng mga turista at deboto. Mga tribo at grupo lumahok sa street dancing. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Dinagsa ng mga deboto, lokal at mga turista ang opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2026 kahapon na ginanap sa Kalibo Pastrana Park. Masayang lumahok ang mga tribo at grupo sa mga kalye ng Kalibo upang magsadsad o street dancing. Viva kay Senyor Santo Niño! Kinagabihan, tampok ang isang espesyal na pagtatanghal mula sa Ilyas JTV Band na mainit na sinalubong ng mga manonood. Isa rin sa mga inabangan sa nasabing okasyon ay ang ingrande at makulay na fireworks display. Ang opening salvo ay nagsisilbing opisyal na pagsisimula ng Kalibo Ati-Atihan Festival na tinuguri ang The Mother of All Philippine Festivals. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng mga mamamayan ng aklan ang kanilang kultura, pagkakaisa at matatag na debosyon kay Senior Santo Niño. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 77 days na lang po, Pasko na!